First Sunday ng July, ang ating pong series for this month of July, binamagatan po natin na Don't Forget His Faithfulness. Don't forget His faithfulness. Pag-aaralan po natin yan, Sunday by Sunday, at nakita ko sa calendar po ng month of July, meron tayong 4 Sunday, different topic, pero ang ating series po natin, huwag daw natin kalimutan ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Hindi po ba talagang ganyan? Ang promises ni God para sa atin, totoo. At ang kakayanan ng Diyos sa atin ay totoo. Walang imposible sa Panginoon Diyos. Kaya tayo merong confidence na umarap na maraming mga challenges because we believe, mga kapatid, that our God is faithful, forever faithful for us. Hindi po ba? Paano niyo nasabi niyan? Kung ang Diyos hindi faithful sa atin, wala kayong ngayon dito. Hindi ba? Kung ang Diyos hindi matapat sa inyo, hindi kayo sana pinoprovided ng Diyos ng mga material things, yung inyong mga financial needs, kung si God ay hindi matapat para sa atin. Pero dahil ang Diyos ay matapat sa atin, marami tayong mga blessings. Palagi tayo binibigyan ng kalakasan, iniingatan tayo. Kung minsan, tayong mga Kristiyano, nakakalimutan natin how great our God is dahil napakatapat sa ang Diyos para sa atin. Makikita po natin yan sa ating text this morning. Kung meron kayong mga Bible, please open your Bible. In the book of Lamentation, chapter 3, verse 22 hanggang verse 23. Dito sabi dyan, palaging ang faithfulness ni God at ang mercy ni God para sa atin, palaging fresh. Amen? At kailanman ang biyaya ng Diyos at ang habag ng Diyos para sa atin ay araw-araw na bago. Tumayo po tayong lahat. Basahin po natin ito, Lamentation chapter 3, verse 22 hanggang verse 23. Dalawang verses lang naman ito ang ating binabasa ngayon. Babasahin natin ngayon. Basahin po natin na sabay-sabay. Ready, begin. The steadfast of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Basahin po natin muli. Shall we begin? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Shall we pray? Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Napakabuti mo sa aming buhay. Kami ay hindi mabuti sa iyo. Alam po ninyo yan at alam din po namin. Patawad sa mga nakakalimutan ka namin. Patawad sa mga nineneglect po namin ang mga provision niyo sa aming mga buhay. At nakikita namin ngayon sa aming sarili na wala kami sa aming kinalalagyan kung wala kayo, Panginoon Diyos, sa amin. Kahit kami nagkakasala, kahit matigas ang aming ulo, hindi nagbabago inyong pananaw para sa aming Panginoon. And here we are, your church, is worshiping you, Panginoon Diyos. And we pray, Lord, na kausapin mo kami sa iba't ibang aming mga experience at makita namin ang inyong kalwalakihan sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Cristo Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayo magsipo. You may now be seated. Ang ganda ng verse na binasa po dyan, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Hindi ba nasa mga praise and worship yan na minsan na madalas na kinakanta natin o sa mga special number na napapakinggan po natin? How many people do you know who do exactly what they say? Ilan ang mga taong kilala ninyo kapag ka nagsalita, talagang ginagawa nila yung kanilang sinabi? Ilan ang kilala ninyo mga tao na kapag nangako, talagang ginagawa nila yung kanilang pinangako sa atin o sa inyo? At kuminsan, yung mga tao po na yun na nasasabi po natin, kuminsan yung sinasabi nilang kataga, kuminsan hindi naman nagkakatotoo. Ano po, mga kapatid? Kasi alam niyo kung bakit we live in a literal sewer of unfaithfulness. There is so little that we can trust everyone. Kasi kuminsan, marami mga tao na kapag nagbigay ng kataga, hindi naman talaga tinutunganan. Hindi po ba, mga kapatid? Kaya kuminsan nagkakaroon ng mga yun dyan, yung husband and wife, na hindi nagkakatuluyan ng maigi dahil sa pangako na dati nilang sinumpaan, na sinabi, till death do us part, in sickness and in poor, etc. etc. Talagang hindi talaga nagkaroon ng katagumpanan. Kaya there is very little security in man's words today unless he is a man of integrity. Pero makikita po natin dyan, yung pangako na sinabi ng isang tao pwedeng ma-break.
Pero ang pangako ng Diyos, kailanman po mga kapatid, ay hindi pa pwedeng ma-break. Kaya yung mga pangako na naririnig ninyo sa ating mga kaibigan, huwag ninyong paniwalaan. Paniwalaan ninyo na kalahati lamang, na pwede magkatotoo, pwede hindi. Dahil sadyang totoo, na kapag ang tao nangako, napapako, at hindi nagkakatotoo. But God is not a man, na pwede po siya mag-repent. God is not like a man na pwede mag-change ang kanyang mind. When God makes a promise, He makes a promise and He keeps it. Amen? Kapag ang Diyos nangako, ikinikip po niya yan. At kapag sinabi po niya na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya iiwan. Kapag sinabi niya that I will provide your needs in the book of Philippians, He will provide our needs. Totoo po yan. Our God is faithful God. And we can trust Him sa mga bagay na ating mga sitwasyon, sa ating mga buhay. Pwede natin pagkatiwalaan ng ating mga friends, pwede natin pagkatiwalaan ng ating mga kaibigan, sino man pwede, pero ang mas higit na pwede natin pagkatiwalaan ay ang Diyos. Bakit? Faithful siya. Bakit? Kasi hindi ka niya iiwan. Mga kapatid? Kasi bakit? Andyan ang Diyos na kailangan at sumusubaybay para sa atin. Ano man ang ating mga challenges sa ating mga buhay, iiwan ka ng inyong kaibigan, iiwan ka ng inyong mga kapatid, iiwan ka ng mga sino man ang kakilala mo kapag naandun ka na sa brink ng danger or any situation ng iyong buhay, pero tanging ang Diyos kailanman po mga kapatid na hindi ka pwedeng iwan ng Diyos. Don't forget His faithfulness. Napakarami natin mga blessings this year, 2016, hindi po ba? Di ba? Bilangin ninyo ang blessings po ninyo. Alalahanin ninyo yung mga memories ninyo nung kahapon, January, February, March, April, May, hanggang month of June. Isipin ninyo kung gaano katapat si God sa inyong buhay. Lord, maraming salamat kasi you grant my prayer request. Alam ko sa inyo, meron kayong mga prayer request na in-answer ni God at half of the year 2016. Meron mga nangyari sa inyong mga kagustuhan na panalay nyo ng Diyos. Isn't it that God is faithful? Hindi po ba? Kaya sa buhay po natin, sa mga challenges ng ating mga buhay, nalalakbay pa natin half a year, from month of July hanggang December, don't ever forget na ang Diyos na ating sinasamba ay matapat. Okay? Kaya di natin alam kung anong pwede mangyari sa ating buhay. Di natin alam kung anong pwede mangyari mga sitwasyon for this coming month or weeks. Pero alalahanin niyo, ang Diyos po natin kailanman ay matapat. Ano pwede natin mapag-aralan ngayon this morning patungkol sa katapatan ng Diyos? Una, when you are discouraged, remember God's faithfulness. When you are discouraged, remember God's faithfulness. Hindi ba minsan, kapag ikaw ay discouraged, ang iniisip mo na lang yung sarili mo eh. Ang iniisip mo na lang yung problema mo eh. Ang iniisip mo na lang yung future mo eh. Kaya madalas nagwo-worry ka eh. Pero hindi natin iniisip yung katapatan ng Diyos mo kahapon. At in order for you to survive sa mga challenges ng buhay po natin, ilakbay ninyo inyong mga memories, lines, or experience in the yesteryears. Lord, meron akong problemang grabe nung nakaraan. I'm facing a challenge sa aking buhay at this moment. Gawin niyo yung stepping stone yung nakaraan na problema ninyo na napagwagyan ninyo through God. At kapag nakita niyo yan, nagawa niyo yan, magkakaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Hindi nakafocus palagi sa inyong sarili. Hindi palagi nakafocus yung sarili niyo dun sa problema. Kundi nakafocus yung sarili pananampalataya ninyo sa Diyos. We live in a world of a broken promises. Totoo yan. It is very disappointing. Kasi totoo na mga naririnig natin, lahat mga broken promises eh. They are made to be broken. Kaya nakaka-disappoint. Nandyan yung mga celebrities na nagkasal, nag-wedding. Di ba ninyo alam si Pax Fernandez saka si Martin Rivera, hiwalay na. Nagkaya yung pastor, ano ka ba? Hindi-update. Si Marian Rivera at si Ding Dong sasama pa. Pero marami mga kilala celebrities kayo mga alam na ikinasal. Ang ganda na kanilang wedding. Talaga nag-iiyakan pa. At ang sabi nun sa wedding, gumawa sila ng vows, nagsimpahan sila, pumirma sila sa kontrata. Alright, ang sabi nun, for better or for worse, for the riches and the poor, till death do us part, and months after, years comes after, ikita natin yung promises na yun, empty promises, naghiwalay na sila. Nakaka-disappoint, hindi po ba? Kasi sa dyan totoo, we live in the world of broken promises. Nandyan yung boy and girl, na nag-girlfriend, nagsumpahan, naalala nyo yung nakaraan, nung
tumatakbo kayong dalawa, malakas ang hangin, tumatakbo kayo sa bukid, tapos paikot-ikot kayo sa punong malaki na gano'n, naghahabutan kayo ng gano'n, tapos nakatagpo kayo ng gano'n. Ikukit natin yung ating pangalan dito sa katawan ng puno ng saging. O saging o kaya mangga. Pangalan ninyo dyan, saka pangalan ng lalaki, binilugad mo rin yung pabing puso na yan. Karoon kayo na sumpahan, cross your fingers, hope to die. Ano mo, naalala niyo yun? Okay? Pero after nung nakaraan, studies, or celebrate pa sila ng mga monthsaries na tinatawag mo na yun. After years, nakaraan, yung pag-ibig na yun na dating napakainit na yun ay biglang lumamig. At wala na sila, hindi na sila nagkakuluyan. Hindi ba? Mga friends din, mga kaibigan din natin noon, ngayon, ano po, nahihirap sa'yo ng pera, utang sa'yo, babarod, nakalimutan, tatakbo, sabi, babayad, pero hindi naman. No, may mga ganun mga klase, mga instances. Ang sinasabi ko lang kasi, yung pangako are made to be broken. Alright? Pero ang pangako ng Diyos, forever is forever faithful. Okay? Hindi na tayo mag-aaral dito every worship service kung ang salita ng Diyos ay hindi totoo. The reason why we are here, worshiping God, studying God's Word, because we believe that every word written in the Bible, every word that we study, ano po mga kapatid, ay sadyang totoo. Why? Because God's faithfulness means, is 100% sure, siya po ay totoo, He does a certain, that means He's 100% reliable, 100% on time. He does not fail, does not forget, does not falter, change, or disappoint. Yan po yung tinatawag natin, kaya meron tayong pag-asa. Reliable ang ating Diyos. Mapapagkatiwalaan ng Diyos. Kaya yun ang ating pag-asa. Ako meron akong problema, kayo meron kayong dinadaanan ng mga iba't ibang klase mga sitwasyon. Problema sa Pilipinas siguro, problema dito sa Macau. Pero isang bagay, kaya meron tayong pag-asa. Reliable ang ating Diyos. Maaasahan siya eh. Hindi ba? Wala nang pwedeng pinakakongkretong bagay na hihigit pa sa katapatan ng Diyos. Lahat na makikita natin dito sa sanlibutan na tangan-tangan natin, lahat temporary. Walang permanent. Ano po, lahat po yan ay pawang mga temporary lamang, pero ang karakter ni God, kung sino ang Diyos natin, siya po yung permanente. Siya po yung pinagkukuhanan natin ng pag-asa. Kaya ano man na meron sa atin, napaka-temporary lamang eh. Yung career, yung trabaho na meron ka, very temporary. Hindi ba? Lalo na kung ang pinagtatrabuhan mo ay merong endo, di ba? Tatagal ka ba sa company na pinagtatrabahuhan mo? Kung merong endo, kaya nga mabuti nga ngayon eh. Eto, kalimutan ko sabihin, na buti nga ngayon ay yung bagong administrasyon natin ngayon, tatanggalin na daw yung pagkakaroon ng endo, yung mga nagtatrabaho doon. Kasi yung mga employee, tumatagal lang ng 6 months sa Pilipinas. 5 months pa lang, tinatanggal na. O 4 months pa lang, pinapalitan na kaagad. Kaya napakahirap. Kung ibibigay mo lahat ng buhay mo sa career o sa pinagtatrabahuan mo, kahit na walang endo dito sa Macau, napaka-temporary lamang. Kasi pwedeng mawala ang trabaho sa buhay mo. Money, ganun din, napaka-temporary lang. Sino magsasabi sa atin na ang pera ay permanente? Nawawala nga yan, ninanakaw nga yan sa atin eh. Hindi ba? Tinatakbuhan nga tayo eh, hindi ba? Kumisa nga, sweldo nga ngayon eh, dumaan lang sa inyong palad. Ilan sa inyo nakapag-remit na? Huwag nyo kakalimutan ng tithes at offerings, no? Ilan sa inyo dumaan dito sa palad, kinuha nyo yung sweldo, hindi tumagal ng isang araw, hindi tumagal ng isang linggo, wala na kagad sa inyo. At ang naiwan lang sa inyo, allowance for the month of July. Hindi ba totoo na napaka-temporary lamang ng pera? Walang matatag sa mundong ito, kundi ang Diyos lang. Tandaan po ninyo yan. Kahit na pinagmamalaki ninyo ang inyong kagandahan, pupupas din yan. Okay? Pastor, nung binata't dalaga ako, maganda ako nung dati. Ano nangyari sa iyo? Di ba? Ibig sabihin, nawawala, pumupupas. Hindi ba? Note, everything that happens in the world is subject to change. Subject to change ang lahat. Nagbabago. Tingnan nyo ang exchange rate, nagbabago. Hindi ba? Hindi palaging permanente. Ang exchange rate kahapon, last week, bago pumasok ang July 1, July 2, nakita ko 5.73.
O 5.78, ewan ko ngayon kung anong rate kahapon at ngayon. Iba rin ang rate ng BDO at Pacific rate. Pero pumunta ka, hintayin ninyo yung rate ngayon at ikumpara yung rate bukas, magbabago yan. Ano sinasabi mo, Pastor? Walang permanente. Everything is subject to change. Stock market, walang permanente sa stock market. Laging pa ganun-ganun yan. Up and down, hindi stable. Ganun din ang house rental. Hindi ba? Ang rental natin dito sa Macau, pabago-bago rin. Hindi po ba? Lahat ay nagbabago. Pero si Lord, mga kapatid, ay hindi nagbabago. Ikaw lang ang nagbabago. Tayo lang ang nagbabago. Pero ang karakter ni God, ang attitude ni God, kung sino si God, permanent po siya, hindi nagbabago. There are several passages in the Bible, key verses regarding God's faithfulness, na nagpapatunay ang Diyos ay palaging faithful sa atin. Listen, in Exodus chapter 34 verse 6, ang sabi po dyan, He is abounding in love and faithfulness. In the book of Deuteronomy, chapter 32, verse 4, He is a faithful God. Psalms 89, verse 2, You establish your faithfulness in heaven itself. Psalms 89, verse 8, Your faithfulness surrounds you. 89, verse 33 in the book of Psalms, Nor will I ever betray my faithfulness. Isn't it good that we worship a faithful God? Amen? Tayo lang kasi ang hindi matapat sa Diyos eh. Kaya makikita natin, meron pala tayong sandata sa labanan ng buhay. At ang sandata natin sa labanan ng buhay ay ang Diyos. Naalala ko si David at si Goliath na pinag-aralan natin ng last month ng ating series. Do you remember the story of David and Goliath? When Saul asked David, why? Bakit mo naisip na gusto mong kalabanin ang higante na ito? Sino ka para makipaglaban sa higante? Sabi ng hari ng bansang Israel kay David na busbos, na bata lamang. Alam po ninyo, sabi ni King Saul, sabi niya, anong armor mo? Wala kang panglaban. Binigyan nga siya ng iba mga armor ng mga sandata, espada, armor, panglaban sa katawan para hindi siya biglang mamatay agad. Pero sabi ni David, hindi ko kaya nitong buhatin ng aking katawan sapagkat I'm just only a youth. Tinanggal po niya yung espada na napakalaki na hindi niya kayang buhatin. Sabi niya, hindi ko kailangan yan. Pero ano yung isang bagay may masasabi mo na pwede mong kalabanin? Ang higante niya, sabi ni King Saul. Sabi ni David, he called God's faithfulness during his days as a shepherd. And that faithfulness gave him courage to believe God will deliver him once again. Sabi ni David, kaya kong patumbahin, kaya kong kalabanin niyang higante na yan. Kung paano ko niligtas ng Diyos sa mga bangis na mga hayop habang inaalagaan ko ang mga sheep sa field, alam kong ang Diyos lalaban para sa akin at ko ay magiging matagumpay. Ang sabi sa book of 1 Samuel chapter 17 verse 37, The Lord will deliver me from the paw of the lions and the paw of the bear. I will deliver me. The Lord will deliver me from the hand of these Philistines. David simply explained na from the past of his experience, na meron siyang experience ngayon facing a big giant, huge giants. Sabi niya, I believe that God will deliver me sa giant na ito. Ano ginawa po niya? Yung stepping stone niya nung nakaraan, experience niya nung nakaraan, ginawa niya yung stepping stone para harapin ang challenge niya ngayon. Ganon din para po sa atin. Isang kalakasan, problema na pinagtagumpayan niyo nung kahapon, yesteryears, ngayon you are facing a big giant. Gawin po na yun yung stepping stone na harapin ang higante po na yun sa buhay natin. And God is forever faithful para sa atin. When you are discouraged, remember God's faithfulness. Amen. Quote great promises in the Bible. Remember how God answers your prayers ng mga nakaraang mga araw. Reflect on His mighty deeds. Kasi kung minsan kapag meron tayong problema, doon lang natin tayo nakakonsentrate yung ngayon at yung mga bagay na darating bukas. Kaya tayo nag-aalala, kaya tayo discouraged. Pero isang maganda daw natin gawin, i-review natin, i-playback natin yung mga kahapon na magagandang ginawa ng Diyos sa ating kahapon. At kapag na-review niya yan, na-reflect niyo yung goodness ni God, na-reflect niyo yung kabutihan ni God, na-reflect niyo yung kung paano ka sinuportahan ng Diyos sa oras ng kawalan,
gawin yung stepping stone yan. Alam kong ipoprovide ng Diyos ang aking pangangailangan ngayon. Kung na-provide niya ako kahapon, at niligtas niya ako kahapon, alam kong ililigtas din niya ako at gagawin niya rin ako mabuti ang aking kaharapin sa ngayong sitwasyon nito. Amen? Kaya don't be discouraged. You have a big God, a faithful God. Consider who it is who fights for you, and that is God. Then pick up 5 smooth stones, katulad na ginawa ni David, and aim the target, that giant, and that giant will be defeated by God's grace. God's faithfulness. Pangalawang bagay na makikita natin, when you have made a mess in your life, remember God's faithfulness. Sino sa atin dito na napariwara ang buhay natin? Sino dito sa atin na nakagawa ng maraming mga mistakes? Hindi ka nakagawa ng mistake, perfecto ka. At walang perfecto na tao. Hindi ba? When was the last time you made a big stupid mistakes and you really blew it? Pinagsisihan ninyo. Sabi nung isang pastor, ang isang bagay na pinagsisisihan ko sa aking buhay ay nung mag-asawa ako. Dito sabi niya. And then you blew it. Alright? Yung iba, yun ang sabi eh. Alright? Pero let's be honest. Marami sa buhay natin na meron tayong nagawa. Na meron kayong nagawa, na meron kayong pinagdesisyonan na inyong pinagsisihan na grabe. Totoo? Hindi. Kayo lang nakakalam at ang Diyos. Diba? Yung mga pagkakataon na hindi mo na maibabalik. Yung mga pagkakataon na dapat na ginawa mo na alam mo naman tama na hindi mo nagawa dahil sa maling desisyon na yung napagdesisyonan at ngayon meron kang problema tuloy. Maybe because you were there because of your sins. Maybe. Alright? And God is teaching you a lesson. All of us made a lousy decision. But God is faithful. In regard to our mistakes, we sometimes say that God is the God of second chance. Pero alam po ninyo, ang God po natin, God is the God of third chance. Ilang beses ka man nagkamali, ilang beses ka man nadapa, ilang beses ka man natalo, hindi sa sugal ha, sa labanan ng buhay, ilang beses ka man nag-fail, tandaan po niyo, our God is a God of second chance, third chance, fourth chance. Hindi niya binibilang ilang beses ka nadadapa, natatalisod. Hindi eh. Ang bumibilang niya yung demonyo eh. O, bumasa ka na naman, isa. Diba? Lumaban ka na naman sa larangan ng buhay, bumaksa ka na naman. Dalawa, sabi ng demonyo, sabi yun, dalawa na. Siya yung tagabilang ng baksak mo. Pero si God, hindi, iba. Bawat bangon, binibilang ni God. Anak, laban ka lang ng laban, laban ka lang ng laban. Amen. Pero bawat laban na ng buhay, take that as a challenge. And as a lesson. Para hindi ka bumaksak ulit. Di ba? Kasi meron mga tao, laban ng laban, baksak ng baksak, tayo ng tayo, hindi nagkakaroon ng lesson sa kanyang buhay. Kaya bumabaksak na naman. Alright? Gawin po natin yung isang stepping stone. Alright? Pero ang Diyos, God is a God of second chance. Regardless of the gravity or heavy or weight of your sin, God is, remember this, God is still faithful to forgive you. Ang Diyos ay matapat. Kaya nga sabi nun sa book of John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So sabi nyo, if, nakalagay doon, if, tsaka merong underline na He is faithful. Our God is faithful. Papatawarin ka niya, He is faithful to forgive you. Why not? But the condition is, if you confess, you will have forgiveness. Alright? Kaya marami mga tao, ayaw ng if. Ayaw bumabalik kay Lord. Okay? Pero makakaroon ka lang ng kaganapan ng kapatawaran sa inyong kasalanan. Kung ikaw ay magko-confess na yung kasalanan sa Diyos, kay Kristo Jesus, at gusto mo ng kaganapan ng kapatawaran sa iyong buhay, hindi mo mapatawad ang sarili dahil nakagawa ka ng mabigat na kasalanan. Alam mo yan? Or God is faithful to forgive you if you will come to Him. Alright? Yun po ang kadahilanan
kung bakit si Jesus Christ naparito at namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo patawarin. Okay? Kaya ang tao, kinakailangan lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Lord, patawad sa lahat ng aking mga lagwang kasalanan. Hindi ko mapatawad ang aking sarili sa bigat ng aking kasalanan na gawa. Ikaw lang makakatawad nila. Alisin mo pa lang, Panginoon, ang guilt na sa aking puso. I confess all my sins and I accept you, Lord, by faith, your Son, Jesus Christ. Sabi mo, tinatanggap ko siya bilang Panginoon, sariling tagapagligtas sa aking buhay. Doon po mga kapatid, magkakaroon ng kaganapan. Sabi Lord, God will forgive you. Kahit gaano kalaki na yung kasalanan, pwede patawarin ng Diyos. Kahit na si Hitler na nagpatay ng maraming mga Hudyo, thousands of Jews, pinatay po niya. Or if Hitler will come at the feet of Jesus and ask for forgiveness, God will forgive that person. Alright? Gaano kalaki yung kasalanan na meron na nagawa mo noon at ngayon, na hindi mo mapatawad ang iyong sarili. Mga kapatid, rest assured, our God is faithful. Your God is faithful if you will come to Him and ask for forgiveness. Ano man ang kalagayan ng iyong buhay mo ngayon, magulo man ang iyong buhay ngayon dahil sa kasalanan, kawalan ng pag-asa sa iyong buhay, bakit hindi ka lumapit ulit kay Kristo Jesus upang magkaroon ka upang ang iyong buhay maging buo ulit? Bakit hindi ka ulit lumapit sa Kanya? Only Jesus can mend your broken lives. Tanging ang Diyos po lamang ang pwede mag-ayos ng iyong buhay. Alam po ninyo, totoo po yan. Marami akong mga kakilala, mga tao, na ano man ang kanyang background nakaraan, alipin man siya ng kasalanan, pero nung ibigay niya ang kanyang buhay kay Kristo Jesus, nagkaroon ng change. Ang sabi nga sa Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Babaguhin ka ng Diyos. Meron ng mga kilala mga tao na kung kumendeng parang pato, pero makakilala kay Kristo Jesus, ang hawak na ngayon, Biblia. Papastor. Marami mga tao na merong kilala na ex-convict, asistensya, nakulong, nakilala kay Kristo Jesus sa loob ng kulungan, lumaya, nagkaroon ng changed life. Alright? At ngayon, binago na ng Diyos, ngayon nangangaral na ng Ebanghelyo ng Diyos. Sadyang totoo na ang Diyos ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Meron din naman ang mga drug addict na lulong sa bisyo, lulong sa droga, na walang direksyon sa kanilang buhay. Ngunit numasyaran ng kaligtasan para kay Kristo Jesus, nagkaroon ng direksyon ng kanilang buhay. Nagpapastor ng iba sa kanila. Kaya yung mga tao na nandito sa Macau na hindi pa sumusuko sa mga departamento ng pulisya, sumuko na po kayo. Dahil yung nasa balita sa Pilipinas, kung tinakapang ang bawat mga bahay mo, it's either na merong mangyari sa'yo, o baka ikaw ay mamatay. Pero ang sinasabi lang natin, ang Diyos natin, gano'n mang ka-heavy, kabigat na kasalanan, kung ang tao ilalapit sa Kanya at hihingi ng tawad, magkakaroon ng kaganapan ng kapatawaran. Meron bagang mahirap na hindi pa pwedeng gawin ng Diyos? Tanong ko lang sa inyo, meron bang ang Diyos ba pwedeng gumawa ng isang malaking bato at mabigat na hindi niya kayang buhatin? Mabigat na bato. Kung nagawa niya ang mabigat na bato, sigurado kaya niya rin buhatin kasi nagawa niya eh. Diba? Kaya sabi sa Bible, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Pero bagang mahirap para sa akin na pwede kong gawin? Wala. Lahat sa Kanya pa ang mga posible. Hindi ba? Kaya ang sinasabi lang natin, rehabilitation cannot do this. Mga drug addict nagpaparehab. Nababago, nag-stay doon for months, years. Pero ang pulo yung paglabas po nila, after ilang buwan, after ilang years, paglabas nila sa rehab, ganun pa rin sila. Ilang beses na lumabas mula sa rehabilitation, palabas, pasok, palabas, pasok. Ganun pa rin. Hindi nababago. Kasi nababago lamang ito eh. Pero ang isang tao na kumilala kay Kristo Jesus, binabago ni Kristo Jesus mula puso, inside and out. Nababago lahat po yan.
Kaya tanging ang Diyos po lang ang pwede gumawa po niya. Kaya gaano man ang buhay mo naka-mess, pwedeng ayusin ng Diyos yan. When you are discouraged, remember God's faithfulness. When you have made a mess of your life, remember God's faithfulness. Meron ka pa rin pag-asa. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ang Diyos ang iyong pag-asa. He is forever faithful. Thirdly, na makikita natin, faithful to renew. Our God is faithful to renew His mercies every morning. So many of us, gusto natin yung sinabi dito sa Book of Jeremiah, Book of Lamentation, na sinulat ni Jeremiah. Si Jeremiah kasi nasulat po nito sa ating text nito, na sinabi po dyan, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. Wow, ganda. Ang pag-ibig ng Diyos kailanman hindi nababago. At ang biyaya ng Diyos kailanman ay hindi lilipas. They are new every morning. Bawat araw, bago. Hindi napapanis. No? Bago palagi, bagong sala. Great is thy faithfulness. Etong Book of Lamentation, ang sumulat mo nito ay si Jeremiah. Si Jeremiah, during that time, ang bansang Israel, slave, bihag, alipin, prison. Paano niya nasabi nito? The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, great is thy faithfulness. Samantalang bihag sila, samantalang ang kondisyon ng mga Israelite, alipin po sila. There are something sa puso ni Jeremiah na merong pag-asa. Sabi siguro ni Jeremiah, Lord, hindi kami forever na magiging alipin. Lord, hindi po kami forever na ulong. Lord, hindi po kami forever na ganito ang aming sitwasyon. And then he remembered the goodness of God itong si Prophet Jeremiah. At naisulat niya ang Book of Lamentation. Take note, ang Book of Lamentation, ibig sabihin sa Tagalog ay panaghoy. Pagsigaw, pag-iyak. Pero nasulat ito ni Jeremiah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Laging bago. I remember when yung mga new technologies na invent ang nasa market na. Dati ang mga cellphone, Motorola, Nokia, Alcatel. Pagpasok mga year 2000 technologies, nandiyan ang iPhone, no? Nandiyan yung iPhone. Unang labas ng iPhone, crazy lahat ng mga tao. Wow, iPhone! Sabi niya. Touchscreen. Wala nang antena. Okay? Ang iPhone noon, unang lumabas, ano? iPhone 4? Ha? iPhone 4 ba? Hindi ko rin matanda. Basta iPhone 4 at iPhone 4, tapos iPhone 4S, tapos nagkaroon ng iPhone 5, iPhone 5S, ngayon meron ng iPhone 6, iPhone 6 Plus S. Yung mga luma, napapalitan ng bago. Di ba? Yung bago mong damit, luluma din yan, lilipas din yan, magiging luma rin yan. Yung bago mong sapatos, lulupas din yan at masisira rin yan. Lahat ng mga bagay dito sa mundo po ito ay lumilipas. Ngunit ang habag at ang biyaya ng Diyos at ang katapatan ng Diyos hindi nagbabago. Kailanman hindi nagbabago. Kaya ano man ang sitwasyon mo ngayon, pinarurusahan ka ng Diyos, rest assured, God is merciful. No? Mahabagin ng Diyos at tapat ang Diyos. Merong isang sitwasyon, itong si King David ay pinurasahan ng Diyos. Ang kasalanan ni King David, binilang niya ang mga armies ng Israel. Ang sabi ni God, hindi pa pwede mong bilangin ang bansang Israel, nagkasala ka. Ang sabi ng propeta, ang pangalan ay si God, G-A-D. Sabi niya, you've sinned against God at kinakailangan kang pag-usahan ng Diyos. Choose, sabi niya. Mamili ka. Dahil sa kasalanan mo ay merong chastisement. Ganun po Kapag kasalanan ka, pag merong kasalanan, kapalit niyan, kaparusahan. Imposible na wala. Diba? Laging merong consequence. Ang sin, merong consequence. Ganun din sa batas ng gobyerno. Kapag nakapag-violate ka, of course, merong ang consequence. It's either penalty o magpuno ka, maghimas ka sa rehas ng kulungan. Yun ang consequence. Ganun din sa Diyos. Ito si David, nagkasala sa Diyos. Sabi ng propeta, magsasuffer ka sa iyong consequence, mamili ka ng kaparusahan.
Ang sabi ng propeta ng Diyos, either, sabi niya, unang kondisyon, 3 years of famine sa iyong nation. Gusto mo yan? Pangalawa, 3 months before your enemies while they pursue you. 3 months na habulin ka, 3 months ka sa kamay ng iyong kaaway. Anong gusto mo? Pangatlo, na pwede niya ibili, 3 days of pestilence in your land. 3 araw, lahat na taguto. Itong si David wise. Hindi siya pwedeng walang pipiliin. Sabi niya, kung 3 years ako, 3 years na mayroong taguto, famine, mamamatay lahat ng aking mga kababayan. Kung 3 months ako sa kamay ng aking kaaway, ang aking kaaway hindi merciful. Ito, torture nila ako, papatayin nila ako. Walang mercy sa aking kaaway. Or 3 days na pestilence. Lahat ay mayroong peste, 3 araw lang. Kung pipiliin nyo ni David, 3 araw, lahat din patay ang kanyang mga kababayan ng Israel. Sabi ni David, I rather choose na mag-suffer sa kamay ng Diyos. Ang sabi niya sa book of 2 Samuel 24 verse 14, and David said to God, prophet ito, I'm in a great strait. Let us fall now into the hands of the Lord, for His mercies are great, and let me not fall into the hands of men. Sabi niya, I rather choose na mag-suffer ako sa kamay ng aking Diyos, because this God is merciful God, kaysa sa kamay ng kanyang kaaway. Amen. Amen? Alam po ninyo, ang Diyos merciful. Kahit na ikaw ay paluin, kahit ikaw ay mag-suffer, God is forever merciful. Amen. Si David wise, sabi niya, hindi ako magsasuffer sa kamay ng aking kaaway. Unmerciful sila eh. Papatayin nila ako, torture nila ako. Hindi ko pipiliin na merong 3 years na taggutom sa aking bayan. Lahat ng aking mga people mamamatay. At 3 days famine, pestilence, lahat ng mga peste, wala silang kakainin. Mamamatay din ang aking mga tao. Wala siyang napili sa kondisyones. Sabi ni David, Lord, mas gusto ko mag-suffer sa kamay mo kaysa sa kamay ng aking mga kaaway. Amen, Lord. At totoo, mahabagin ng Diyos at maawain ang Diyos. Naalala ko noon, nung ako'y bata, kasi nung bata ako, mas makulit pa ako kay Coco eh. Mas makulit pa ako kay Diyos. Takbo ko ng takbo, akit ako ng akyat, hyper. No? Pag tinawag ko ng aking tatay si Daddy Danny, 3 sit-sit lang. Psst! Pag pangatlo, wala ka doon, meron kang palo. Yun ang kondisyon. No? So isang araw, dahil sabi ko, parang nakawala sa koral eh. Takbo na takbo. Alam mo yun? Hindi ko narinig yung 3 sit-sit. Sabi niya, gumanon lang siya. Alam ko na ibig sabihin nun, magkita kami sa bahay. Alam po ninyo, no? So, alam natin, dumaan tayo sa pagiging bata. Hindi ba? Dumaan tayo ron. Meron kayong mga parents, mga tatay at nanay ninyo, na dahil sa inyong kakulitan, ilagay ko sa sako, tapos ilagay ko sa puno. Yan, alala niyo yun, no? O kaya, pinaluhod kayo sa munggo. Ganyan kayo, tapos meron pa kayong dala-dala mga aklat na gano'n. O kaya, dahil sa galit ng inyong mga nanay o tatay, kung anong matampot, natin ko sa katawan, natin ko sa ibang mga kaparaanan. So isang araw, nandun ako nagsasuffer, harap ako sa aking tatay, galit na galit. Sabi niya, pinapalo. Kasi pag pumalo yun eh, isang bagay lang eh, sinturon. Hindi siya namamalo sa parte ng katawan. So, dito sa sinturon. Tapa. Tatlong hampas. 1, 2. Alam mo, napakasakit. Sabi ko sa inyo. Unang hampas, umiyak na kagad ako. Pangalawang hampas, nabalikit na ako ng gano'n. Sabi ko, ginawa ko, bigyan ko kayo ng technique. Ang ginawa ko, pangatlo, hindi na siya ng pangatlo, yumakap na kagad ako sa tatay ko na ganyan. Patawad po namin, dati na, hindi ko na yung gagawin. Alam po ninyo, hindi na siya uling umampas sa pangatlo. Alam niyo kung bakit nahabag siya eh. Hindi dahil sa akin pagdadrama, no? Na-feel niya yung pagsisisi nung bata. Okay, pero yung mga ibang mga magulang na talagang unmerciful, hindi! 5 beses, 3 beses, 4 na beses, kahit anong yakap na gano'n, no? Kasi unmerciful eh. Pero alam po ninyo, ang Diyos,
ganun din para sa atin. Ito si David, ganun ang ginawa. Sabi niya, I rather choose mag-fall ako sa kamay ng Diyos kaysa sa kamay ng aking mga kaaway. To simplify this, sa kabila ng masasaklap na karanasan sa ating mga buhay, mga kapatid, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos dahil buhay ka pa rin. Pwede nagsasuffer ka dahil sa iyong sin. Because of sin, mayroong consequence. You have to suffer that consequence. Okay? Pero isang bagay na dapat natin consider, kahit ano man kinalalagyan ng buhay mo ngayon, consider the goodness of God. At isang bagay na dapat mo i-consider, pasalamat ka sa Diyos dahil hanggang ngayon buhay ka pa. Hanggang ngayon malakas ka pa rin. Hanggang ngayon, meron ka pa ng taglay na pag-asa sa iyong buhay. Dahil ang taglay ng pag-asa ng iyong buhay ay ang katapatan ng Diyos. Okay? So the Lord our God is faithful, always faithful, all things faithful, and that's our confidence. We have a faithful God. We live in the world of broken promises, but the promise of God is forever faithful. Ano man kinalalagyan ng ating mga buhay, na mess up man ang iyong buhay, kung meron ka mga sitwasyon hindi mo maipaliwanag, huwag mong kakalimutan ang goodness of God. The faithfulness of God never ceases. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Yung biyaya ng Diyos ngayon, bukas iba naman. Laging bago. Araw-araw, laging bago. Araw-araw, meron ka na namang kalakasan. Araw-araw, meron ka na namang blessing. Araw-araw, pinapatubay ka na naman ng Diyos. Ganun kabuti ang Diyos para sa atin. Alright? And I don't know with you, for this particular month of July, kung anong sitwasyon na meron tayong haharapin, ano man, o huwag ninyong kakalimutan na meron tayong Diyos na matapat. Salamat sa Diyos na meron tayong kaibigan na matapat. Salamat sa Diyos na meron tayong kaibigan na masasandalan. Pero iilan lang sa kanila. Lahat na meron tayo rito ay pawang lumilipas. Pera, trabaho, nawawala. Pero sa bagay lamang na permanente, ang permanente na yan ay ang ating Diyos. Tumayo po tayo lahat at tayo po'y manalangin. So we pray. Every head bows, every eyes closed. Sa ilang sandali tayo po'y mananalangin. Let us consider the faithfulness of God this morning. Habang lahat ng huli na kayo po, habang lahat ng matay nakapigil. Siguro kaibigan, kapatid, ang bigat ng iyong kasalanan na yung nagawa sa Panginoon Diyos. Naghahanap ka ng kapatawaran mismo ang iyong sarili, hindi mo mapatawad sa ginawa mong kasalanan. Why not come to God and ask for forgiveness? Hindi man ito alam ng iba mga tao o ikaw lamang ang nakakaalam dahil you messed up with your life because of mistakes na iyong nagawa. Why not come to God? Kung ikaw ay man ay nandito, naririnig mong salita ng Diyos, ang tinig ng Diyos na nangungusap para sa iyo. Why not come to God? Matagal ka nang hinihintay ng Diyos. Hindi ka niya hinihintay para ikaw ay sumbatan, ikaw ay parusahan. At ang sabi ron, if you will come to Him and ask for forgiveness, He will forgive your sins. Why not come back to God? Sabi mo, Lord, patawad, Lord, ikaw ang nagawa ang kasalanan. Or maybe you are there suffering because of the consequences of your sin. Your God is a merciful God, a faithful God. Or siguro sa atin, meron kang kasalanan, meron kang isang sitwasyon na mga bagay na dapat mong pagsisihan. Mga bagay na hinaharap, mga problema na hindi mo maintindihan sa iyong buhay. Huwag mong kalimutan ng faithfulness ni God sa iyong buhay. Kung paano ka pinrovide ng Diyos kahapon, gawin mong stepping stone yan. Sabi mo, Lord, alam ko, by faith, malalagpasan ko ang problema to na meron ako. Ito man ay problema pang Pilipinas, ito man ito problema pang Macau. Whatever it is, ito man ay particular patungkol sa health problems or financial matters. Merong mga bagay na idinudulog sa Diyos. We have a God who is faithful. 100% reliable. 100% sure. And 100% He will keep His promises. Whatever it is, ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong background, ano man ang iyong pangangailangan, I invite you to come. Ang paglapit dito sa dakong harapan, ibig sabihin, paglapit na pagkapakumbaba, paglapit na pag-surrender, Lord, malapit ako sa iyo, bumabalik ako, uli ako sa iyo. Why not come and pray dito sa altar ng Diyos? Surrender, what is your needs? Surrender to Him.
kung ano yung mga suliranin, kung ano yung problema na hindi nadanas. Or hindi naman particular sa mga problems na meron tayo, or siguro meron kang dapat ipagpasalamat sa Diyos, I invite you to come and praise God. Talk to Him. Thank Him sa lahat ng mga blessings na meron ka. Napagdaanan mo for these particular days na nakaraan. Worship Him through your prayers. Worship Him through your needs. Worship Him through your answered prayers. Talk to God. Manalangin ka, sabihin mo, Lord, masalamat ka sa Diyos. Ano man ang sitwasyon na meron tayo ng pangangailangan mo, hilingin mo, ikaw ay tulungan ng Diyos. Surrender mo lahat ng mga burdens na meron ka. Siluranin, hindi ko alam kung ano mga problems na meron kayo, tayo, pero lahat tayo hindi perfecto. Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay nagkakasama. Talk to God. Yes, bro. Dakilang Diyos, narito po Panginoon ang inyong mga anak na lumapit po Panginoon sa inyong harapan. Ano man ang kanilang mga sitwasyon, ano man ang kanilang pangangailangan Panginoon, deal with them. Ito man ay mga panalangin Panginoon na pawang mga imposible sa kanilang mga paningin Panginoon. Pero alam namin, Panginoon Diyos, na sa inyo ay walang imposible. Lahat sa iyo, pawang mga imposible, Panginoon. Kaya, we have faith in you, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa, dakilang Diyos. Bigyan po ninyo ng kalakasan ng aking mga kapatid, mapagtagumpayan ang kanilang mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Kung meron man sila, Panginoon Diyos, na mga kakulangan, na mga pinansyal, I pray, Lord, na ikaw ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Ito man ay panalangin dakilang Diyos particular sa patungkol sa kanilang health, patungkol sa kanilang kagalingan, sa kanilang mga loved ones. Dalangin mo, Lord, at inyong mapagpalang kamay, Panginoon, ang bumalog at umibog sa kanilang ipinapanalangin na mayroong mga sakit dakilang Diyos. Ito man ay panalangin ng pagsisisi. Ano man, Panginoon, ang kanilang mga nagawa. Sa inyong harapan dakilang Diyos ay aking silang hinahanto. Aking sila sa inyong Panginoon hindi nililikin. Magkaroon po Panginoon ng kaganapan at magandang plano sa kanilang buhay. Ang plano po Panginoon Diyos. Maraming po salamat. Ano man ang aming tatahakin for this month, sa susunod na buwan, gaano man kalaki ng problema, gaano man kabigat na mga challenges sa aming mga buhay, we know, Lord, na kailanman hindi mo kami iman. Dahil ikaw ay matapat na Diyos. Ang inyong habag ay palagi matapat, Panginoon Diyos. Ang inyong pag-ibig palagi hindi nagbabago para sa amin. Kami lamang ang nagbabago ng temperatura ng aming pagmamahal. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon. Ano man ang burdens na hinahandog at binibigay ng bawat isa sa iyo, Panginoon. Aming dinububad ang pabigat ng problema sa amin at hinahandog po namin sa iyong pangalan. Lumabas po kami sa sanctuary po ninyo na meron kami kagaangan na loob. Taglay ang panibagong pag-asa. Dahil alam namin, Panginoon, ikaw ang aming pag-asa sa labanan ng aming buhay. Ino-glorify ka namin at pinasasalamatan dakilang Diyos. Maraming salamat sa mga anak po ninyo na nagsindakin sa dakong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang paghahandog na kanilang buhay. Paghahandog, Panginoon Diyos, na kanilang puso at pagsuko para po sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ko ni Cristo Jesus. Amen.